Morning. Sa pangalan ko, pinagkilan ng Yesu Cristo, isang pagkakaan ng mga pagkakaan. Ngayon po, alito tayo sa ikalawang kung saan ating po pinatalakay ang salita ng Diyos na nakabasa sa banal na kasulatan at ito'y bibigyan natin ng buhay upang siya'y magamit natin at mayroon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang unang galing ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 12. Ang sabi niya ito, at nagsilapit ang mga Parisiyo at ang mga Sadusiyo na tinutusok siya na sa kanya'y nagsisigli na sila ay pagpakitaan ng isang tanda na mula sa langit. Ito, kung panaralan natin, dito sa bukang bungad pa lang, ang ating naginang Panginoon. Nakapaligid sa kanila yung mga Parisiyo at mga Sadusiyo. Hindi naman para makinig kung ano sasabihin niya, kung ano ibabahagi niya tungkol sa kanya ng Diyos. Kundi, ang layunin ng mga Sadusiyo at mga Parisiyo, walang iba. Yung mga pamamaraan na halimbawa ang ating nakilang pagpapakita ng mga himala at mga palatandaan ay para subukin ang ating dakilang Panginoon. Pero po, ang ating dakilang Panginoon nasa kanya na ang karunungan kaya hindi po siya masusubok o patuturuan man dahil siya po ay ang nasa kalagayan na mga naral, nagpatuturo, at ang nais niya, hindi niya binibigyan ng pansin yung mga sumusubok sa kanya, kundi kung ano yung pakikinabangin sa kanyang mga sinasabi, lalong-lalo na yung mga magiging na pananaw. Kaya nakapokus po ang ating dakilang Panginoon doon. Ano ang sagot ng ating dakilang Panginoon? Tatapos sa'yo sumagot at sa kanyang sinabi, sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon sapagkat ang langit ay magulat. Pero kung alam natin, hindi ba marami ngayon ang nagsasabi ngayon sa social media? Na dahil nakita ng isang araw na ang ulam o kalamitan naging makulat, ang sabi, bubuti ang panahon. Yan ang kasabihan ng mga tao. Sabi pa dito, at sa umaga, kayo'y uulos sapagkat makula at makulimlim. Kung dalawang klase, pag makula lang, ibig sabihin bubuti. Pero pag makulimlim at mayroong makula, kayo, sabi dito, ay uulos. Kung mayo'y marunong magsikilala ng anyo ng langit, dapat hindi nang nakikilala ang mga tanda ng mga panahon. Totoo po. Ngayon, ang tao nakapokus lang kung ano ang nakikita sa kalamitan, mga palatandaan, na uulan lang o kung bubuti ang panahon. Pero ay tinuturo na natin na bilang Panginoon, yung mga dakilang mga palatandaan. Ano ba ang nangyayari sa ating ngayon dito sa sanlibutan? Hindi ba sunod-sunod na yung mga kalamidad? Hindi ba lumalawak ang pananaro ng Ebanghelyo? Hindi ba napakaraming mga nangyayaring mga sakuna, katulad ng mga lindol, mga labanan ng bansa, laban sa bansa, kaya-awayan, kaharian laban sa kapwa-kaharian. Yun ang nais tutuloy ng ating dakilang Panginoon na mga talatandaan. Sapagkat, kung ang tao tumitingin lang sa magiging kalagayan ng panahon, hanggang sa nalimutan lang ang nais lang natin tutuloy na dapat natin malaman. Bakit hindi natin ilagay natin sarili doon sa mga kapanahunan
na malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, ang paglalaanan natin, hindi yung pansariling pangangailangan, hindi yung pansariling layunin, unasan natin, kundi ano ba ang magiging kalagayan ng bawat isa sa atin ng ating mga kaluluwa sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Tayo ba ay naging kalulugod sa Kanya? Tayo ba ay nakasunod sa Kanyang kalulugan? O dahil lang sa mga pangyayari, mga sakuna, natatakot tayo sa baka sakali sa pamamagitan ng mga pangyayari. Ito lang ang pinakatakutan natin. Yung mangyayaring bagyo. At kitatakutan natin, walang iba yung pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, ano ba ang magiging kalagayan ng ating nag-iisang Panginoon. Kaya yun po ang sinasabi dito na tinutukoy ng ating dakilang Panginoon. Sabi nito, ang isang lahing masama at kapangalo niya ay humahanap ng tanda at hindi siya bibigyan ng magtanda, kundi ang tanda ni Hunas at siya'y tiniman niya at yumaman. Dahil kung nakikilala ng ating dakilang Panginoon na yung mga Parisiyo o mga Sadusiyo, ang tawag sa kanila ay mga lahing masama. Bakit po? Ano po ba ang mga Parisiyo? Ang mga Parisiyo, wala iba, ito yung nakakaalam ng mga kautosan ni Moises. Marunong silang magpaliwanag, mag-interpret, magbasa ng mga kautosan ni Moises. Pero, sa kanila puno, na alam nila, kaya nilang talakayan yan o ipaliwanag, pero yung sarili nila, hindi sila kasali sa pagkakulo. Kaya ano nangyayari, naging ipokritos o mapagpalibagaw. Sabi sa atin ngayon, plastic. Kung magpakitang tao lang, ang kabutihan, pero sa loob, kalooban niya, hindi naman para siya tunay na isang tao na nakikita natin sa pangkaraniwan. Kaya dapat po ingatan natin yan. Sila po yung mga Parisiyo sumusunod sa kautosan ni Moises. Ang mga Sadusiyo naman, yung mga alagad ng salok. Kaya tinawag silang mga Sadusiyo. Kaya ano yung sabi dito sa kasunod, at nagsinati ang mga alagad sa kabilang ibayo at nangakalimo na mga galanang tinapay. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipangilan sa libanuran ng mga Parisiyo at mga Sadusiyo. Ito, dito, ang ating dakilang Panginoon ay meron siyang 12 alagad. Binigyan niya po ng warning na magsipag-ingat sa libadura ng mga Parisiyo at mga Sadusiyo. Ano po yung libadura? Ang libadura, ito po yung aral ng pandaraya. Bakit po? Ang libadura po kasi, kapag yan po ay inilagay mo sa harina, napapaubok niya. Ibig sabihin, pwede siyang ihalot sa aral na maganda siyang pakinggan, unawain, pero wala naman kabuluhan. May halo, kumbaga mayroong mga siningit doon na mga hindi naman nagmumula sa original na mga kautosan. Kaya sinasabing libadura. Sa panahon natin ngayon, napakarami naman yan. Dahil mayroong mga nangangaral ng ebanghelyo na hindi naman sumasang-ayon doon sa mga kasulatan. Kumbaga sa kanyang haka lang ng tao. Intention lang na dumami at lumago at yung pagkakapatira nila, kumbaga nagpapaligsahan kung sino yung marami, sino yung magaling, at sino yung maliligtas. Hindi po yan ang ibig sabihin ng ating dakilang Panginoon. Kasi sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo po ang ating iglesia. Ibig sabihin, hindi sa pamamagitan ni Pedro, kundi sa pamamagitan mismo ng ating dakilang Panginoon. Ang lahat
na lumuluwalhati at kumikilala sa ating dakilang Panginoon. Na bilang Panginoon, ito na po yung nasasakot ng kanyang iglesia. Ibig sabihin, pang-worldwide, pang-international yung iglesia na itinatag ng ating dakilang Panginoon. Hindi gawa ng isang tao na nagtayo ng isang sekta o reliyon na nababanggit ang pangalan niya, kundi dapat ang tinatawag na iglesia na yan. Naroon si Jesus mismo ang pinakasentro, walang ibang tao involved. Yan po yung iglesia na itinatag ng ating dakilang Panginoon. Dahil siya po yung bato. Ibig sabihin, nakalakip ang pangalan ng ating dakilang Panginoon doon sa iglesia na yun. Kaya sa dito, kung titignan natin, pinapag-inan ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon sa mga lipaduran ng panisyon. Ganun din tayo. Mag-ingat din tayo sa mga araw na ating napapakinggan dahil baka pandaraya. Paano natin masasabi yung intention natin pandaraya? Kasi pagkatapos ng Ebanghelyo, may sinilan. May sinasabi, abono yan lang naman yan. Ikaw po, o kaya mga kaloro. Kung titingnan natin, saan na nakapukos? Doon sa abono yan, o doon sa kaligtasan ng bawat isa sa ating kaluluwa. Kung nakapukos, doon sa kaligtasan, walang iba, ipapasok lang sa ating isipan ang pinatawag na salita ng Diyos. Doon po tayo mabubuksan ang ating mga kaisipan. Bagaman tayo nasa kahinaan, ng karamdaman, kalumbayan man, o mga problema, malalagpasan po natin. Dahil yung salita ng Diyos ang magpapalakas po ng ating mga kalooban. Sabi dito, at sila'y nagkakiranan sa kanilang sarili na nagsasabi, hindi tayo nangakapagbaon ng tinapay. Ang natalastas ni Jesus ay sinabi, kung kayo kakampi ang pananampalataya, hindi bakit kayo nangagugulay-gulay sa inyo sarili sapagkat wala kayong tinapay. Pero kung titingnan natin, nung lumakad po ang mga alagad ng ating dahilan tayo, kasama ang ating dahilan tayo, kumbaga, wala silang bigbig na baon. Ngayon, usap-usap kayo ng mga alagad ng ating dahilan tayo, nagkumbaga tayong tinapay. Pero ang ating dahilan ng Panginoon, dahil katatalas ng kanilang pag-iisip, sabi niya, kayong lahi ng kayong kakaunti ang pananampalataya. Bakit kayo nagkakalimutan? Pero, pinapalakas na natin dahilan ng Diyos at upang ng mga alagad niya. Kaya tayo naman po, minsan wala tayong makain, wala tayong mainom, wala tayong pakikinabakan para magkakasan natin magawa. Marami kung mahina ang ating pananampalataya, hindi po tayo umuksan ang ating mga kaisipan para ituro sa ating kung sa pagkakaroon mga pamamaraan magkaroon tayo ng pagkain o pinakain. Kaya kung tiwala na tayo sa ating dakilang Panginoon, sabi niya, ang Diyos provider, hindi pa nililikha ang tao si Adan at Eva, lahat ang kailangan ng tao na una niya ng ginawa. Kaya po, kung nakita natin pananampalataya sa ating dahilan tayo, matutunan tayo dito sa mga alagad na nakapagpus lang kung sa nakikitang biyaya na wala silang ginamay na bitbit. Kung kaya na gawin na natin dakilang Panginoon, yung limang tinapay at dalawang isda, ginawa ng pakainin ang 5,000 mga lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. E paano pa kaya kung wala? Imagine, 5 plus 2 isda ito, kaya ng pakainin, i-multiply hanggang makakain yung 5,000 men na hindi kasama ang mga babae at mga bata. Ibig sabihin, nagbibilang po ang ating dakilang Panginoon. Isa na lang nila ito. Halimbawa, kapag ang tayo mo ay nasa pagtatrabaho, hindi ba minsan inuubos natin ang isang linggo ng trabaho. Lunes hanggang Biyernes o kaya hanggang Sabado.
tanong, so sinabot ba natin sa isang linggo, may sumubrahan? Nagtrabaho ka naman ng 2 araw o 3 araw, nakakain ka naman ng isang linggo, ang tanong, nagkulang ka. Ibig sabihin, hindi natin namamalayan, pinoprovide na pala ng ating kabilang Panginoon yung pangangailangan. Sa papaanong paraan? Dahil kung halimbawa, malaki na ang sahod, malaki naman yung gastos. Nariyan yung araw-araw may sakit yung anak, kasusunod yung grupo. Pero, kapag taon yung pumapasok na pera, ibig sabihin niya, iniingatan ng Diyos yung kalagayan o kondisyon ng ating katawan para hindi magkaroon ng karamdaman. Dahil gastos po yun. Magkano na lang ang isang tabi taktak sila para lang tinuloy natin. Hindi pa gano'n nakakadagdag dito sa pangangailangan natin. Katulad na halimbawa, meron tayong mga estudyante. Di wala tayong hanap buhay, hindi ba gano'n? Gobyerno na na gumagawa ng paraan, walang pasok, hindi wala tayong ipapakaon. Kaya po, kung ginagawa natin, hindi lang natin yung napapansin. Pero Diyos po ang gumagawa ng paraan. Siya po ang nagtutuway. Pinapaliwala ng Diyos natin. Kaya dapat, kung yan po ay napapansin natin, ipagpasalamat natin yung survival. Yung pagtatagumpay natin araw-araw na nakaraos tayo sa maghapon ng ating pangangailangan. Yun po, malaking bagay na yan sa ating dakilang Panginoon na siya'y pasalamatan. Dahil siya'y pinagtubay na hindi na naabot ng ating pag-isip. Pero, ginagawa pala niya sa atin. Ano po sabi dito? Hindi pa magaling yung natatalastas at hindi niyo naaalala ang 5 tinapay at sa 5,000 lalaki. Bagay, yan sinabi ko. At kung ilang bakul ang iyong nalipit, ibig sabihin ba, doon sa 5 tinapay, napakain na yung 5,000, kasama at napakain na yung 5,000 lalaki, maliban pa dun sa mga babae, at ganoon din sa mga bata, meron pa silang naitabi. Sabi nito, ilang bakul ang iyong nalipit, ibig sabihin, na-reserve ka, na-reserve para magamit sa iba pang mga tao. 5 tinapay na yun na. Ibig sabihin, hindi nagpuso talaga ang ating dakilang Panginoon. Kaya ngayon, halimbawa niya, meron tayo sa nalalapit na panahon na pinatatakutan namin ayon sa mga balita. Kapag malakas ang ating pananampalataya, hindi po tayo matitig. Dadaan lang yan sa buhay natin ang mga pagsubok na talaga. Kaya po, kung ang ating dakilang Panginoon ang gumagawa ng paraan ng mga milagro, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Sabi ninyo ng ating dakilang Panginoon, ano hindi ninyo napag-uunawa na hindi ang sinabi ko sa inyo tungkol sa tinapay? Kaya pag kayo'y mag-ingat sa pinaturan ng mga Parisiyo at ng mga Sadusiyo. Kung titignan natin, sino po ba yung mga Parisiyo ngayon o yung Sadusiyo? Yung mga mahihina ng pananampalataya. Kung titignan natin, ang Diyos gumagawa ng paraan para ingatan tayo, iligtas tayo sa kapahamakan. Siya po ang ating tagapagligtas. Ngayon, hindi ba mga pamilya, Facebook, sa YouTube, pati sa mga balita ng radio, TV, o dyaryo, hindi ba tinatakot tayo tungkol sa kalangitan. Ngayon, ang Diyos lang ang mapagkakatiwalaan natin na maaasahan natin para ma-survive natin yung mga magiging mangyayari ngayon sa susunod na araw. Kaya magtiwala lang tayo sa Kanya at tayo titingnan niya. Kung tayo kalagayin sa mga turo o sinasabi sa mga social media na ikapapahamak natin, kundi ang isipin natin yung maligtas tayo, magtagumpay tayo dito sa darating na bagay.
Sabi pa dito, ang magkakalat kanila naparastas na sa kanila hindi ipinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa libanura ng mga pinapay kundi sa mga aral ng mga Parisiyo at ng mga Sadusiyo. Kaya salamat sa Diyos na sa ating mag-isipan at mag-aalaga ng ating kagilang na napatalastas nila. Hindi pala yung tinapay ang pinag-uusapan dito o yung libadura ng tinapay, kundi yung aral na nagiging ginagawang panlinlang sa isipan ng mga tao. Dapat po pala hindi tayo mag-focus doon. Kasi po, ano ba gano'n? May bagyo. Negative na bagay yan. Hindi ka papahamak yan. Maging positive tayo. Kung ano man ang ating lakas ng paniniwala, sabi niya, kung ang bahay, hindi ba ang bagay. Ang mahalaga, nariyan lang yan sa paligid, hindi mo kita yun. Dapat maunawaan natin lahat po ng pangangailangan natin. Nariyan lang natin dahilan tayo. Talabitin lang natin sa pamamagitan ng tanday. At bubuksan na natin kaisipan. Tuturuan na tayo kung paano tayo magkagumpay sa pang-araw-araw na pumupunta. Siguro yung lang pag-ibagi natin salamat sa Diyos at ang nagkakong kagalingan, kailangan tinulog natin sa iyo. Ipagkatiwala natin tayo. Palagaling sa palaman ng Kristo Jesus. Salamat. Magandang tanghali sa bawat isa.